Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Pag-aralan po natin ang Salmong Tugunan. Inanyahan ko po kayong sumabay sa pag-awit. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ulitin po natin. Sabay-sabay po tayo. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Salamat po. Magandang umaga mga kapatid. Bago magsimula ang ating misa, ipinaalala lamang na ituon natin ang ating puso at isipan sa banal na Eukaristiya. Sa mga nasa loob ng simbahan, hinihiling po na i-off ang inyong mga cellphones. Ipinaalala din sa lahat na ingatan at bantayan ang inyong mga personal na gamit. Huwag pong mag-iwan ng mga basura at panatilihin natin ang kalinisan sa loob ng simbahan. Hinihiling din sa mga magulang na bantayan ang kanilang mga anak at huwag hayaang maglaro at magtatakbo sa loob ng simbahan. Para naman sa kaayusan sa pagbibigay ng komunyon, ito ay gagawing by rows. Patuloy po ang paalala sa lahat na magsuot ng angkop o tamang kasuotan sa pagsimba. Makikita sa screen ang gabay para sa tamang kasuotan sa pagsisimba. Ang sumusunod na magkatipan ay nais tumanggap ng sakramento ng kasal. John Royet T. Vertusio at Cherry Bell Ann P. Bakay. RJ V. Pongos at Jeneline C. Panganiban. Erickson F. Roguel at Angelica R. Panuelos, Wellmark D. Cueto at Jennifer May S. Aslam. Nasa bulletin board po ang karagdagang detalye tungkol sa kanila. Kung may kadahilanan upang hindi matuloy ang kanilang pag-iisang dibdib, mangyari lamang po na ipabatid sa ating tanggapan. Sa ating misa, inaanyayahan ng lahat na makilahok sa pamamagitan ng pagsabay sa awit at tugon na makikita sa screen. Magsiluhod po ang lahat at sabay-sabay nating dasalin ang panalangin para sa bayan. Ama naming mapagmahal, ipinag-utos ng iyong bugtong na anak na kami ay maging asin at ilaw ng sanlibutan, maging matalinong katulad ng mga ahas, ngunit payak na gaya ng kalapati, sapagkat kami isinusugo mo bilang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat at ang ipahayag ang mabuting balita sa tanan. Sa gitna ng krisis na kinakaharap ng aming bayan dahil sa korupsyon, pang-aabuso ng kapangyarihan at pagtatalo sa politika, kami ay tumitindig para sa katotohanan at patuloy na nananawagan na makamit ang katarungan. Ang Kristiyanong pananampalataya ang siyang nag-uudyok sa aming huwag magsawalang kibo habang ang karapatan at kasarinlan ng aming mga kababayan ay niyuyurakan sapagkat kaakibat ng pagiging makadiyos ay ang pagiging makabayan. Ipagkaloob mo sa amin, Ama, ang katapangan na makilahok sa pagbabagong hinahangad ng aming minamahal na lupang sinilangan. Gawin mo nawa kaming mga daan ng pagpapanibago ng lipunan. Simula sa aming sari-sariling pamayanan, pamilya, kapitbahayan, paaralan at lugar ng hanap buhay. Labanan nawa namin ang pandaraya at pang-aabuso sa mga maliliit na bagay,
bago ito maging sanhi ng pagdurusa sa aming kapwa. Kasama ni Mariang aming ina sa kaniyang awit ng papuri, magtiwala nawa kami sa lakas ng iyong bisig, ipangalat ang mga palalo, ibulid ang mga makapangyarihan, at itanghal ang mga dukha at may mababang kalooban. Ang lahat ng ito'y hinihiling namin sa pamamagitan ni Kristong aming Hari, kasama mo at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Magsitayo po ang lahat at atin ang pasisimulan ang banal na misa. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo, ang Diyos ay lawitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Siya'y purihin sa kanyang ginawa, siya'y purihin pagkat dakila, purihin sa tugtog ng mga trumpeta, awitan sa saliw ng alpat lira. Purihin natin ang Panginoon, purihin ang Panginoon. Sa banal na templo, ang Diyos ay awitan, purihin sa langit ang lakas niyang taglay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. Mga minamahal at ginigiliw kong mga kapatid, sa pasimula po ng ating banal na pagdiriwang, aminin natin ang ating mga pagkukulang at kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, pinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoon Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan,
sa lahat. Panginoong Hesu Kristo, bugtong na anak, Panginoon Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesu Kristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw sa tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan upang kami lalong sumulong bilang iyong lungsod ng kapayapaan sa kalangitan, sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo, sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako palabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na abutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy
na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga, pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos na dakila, mula sa umaga ay kanyang alaga. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kayo ang gusali ng Diyos. Ayon sa kaloob ng Diyos sa akin, ako ang naglalagay ng pundasyon bilang mahusay na tagapagtayo. Iba naman ang nagpapatuloy ng pagtatayo ng gusali. Ngunit maging maingat ang bawat nagtatayo, sapagkat wala nang ibang pundasyon na maaaring ilagay, liban sa nailagay na, si Hesukristo. Hindi ba ninyo alam na kayo'y templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Parurusahan ng Diyos ang magwasak ng templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos, at kayo ang templong iyan. Ang salita ng Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Aking bahay na pinili ay pagpapalain lagi, ng ngalan ko'y manatili.
Sumainyo ang Panginoon. at sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang nagbibili ng mga baka, mga tupa, at mga kalapati, at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid, at pinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga hapag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga yan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kanyang mga lagad ang sinabi sa kautusan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang may bibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo sa loob lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling mabuhay, naalala ng kaniyang mga lagad na sinabi niya ito, at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang ng simbahan ang pagtatalaga sa Basilika ng St. John Lateran sa Roma. At ang buwan ng Nobyembre ay nakatuon kung sino at ano ang simbahan. So tayo po ay tinatawagang magnilay kung ano at sino ang simbahan. Sa unang araw pa lamang po ng Nobyembre ay pinagdiwang na natin ang araw ng mga santo. Ang mga nauna na sa atin na nasa langit. So pinapaalala na ang simbahan ay hindi lamang tayo. Kasama sa simbahan ang mga nauna na sa atin sa tahanan ng ating Amang nasa langit. Ang pangalawang araw ng Nobyembre ay nakalaan para sa mga kaluluwa na patuloy pang nananatili sa purgatorio, na hindi lamang ang mga nakarating na sa langit, kung hindi ang mga kapatid nating nasa purgatorio ay mayroon tayong ugnayan. Dito nabubuo ang simbahan. Ang simbahan na tinatawag nating triumphant, ang mga santo at santa, ang church suffering, yung mga kaluluwa sa purgatorio, at the church militant, tayo na nandito pa sa lupa na ito. At ngayon lalong pinag-igting ang pagninilay sa simbahan sa pagdiriwang ng pagtatalaga ng simbahan ng St. John Lateran. Ang St. John Lateran po ay isa sa 4 na major basilika ng simbahan. Mayroon lamang tayong 4 na major basilicas. Ang ibang basilika ay puro minor na. Dito sa Pilipinas, marami din tayong minor basilicas. No? Ang katedral ng
ng Maynila ay minor basilica ng Immaculate Conception. Ang basilica ng Cebu, ang Santo Niño ng Cebu, ay minor basilica. Pero between the minor and major basilicas, mayroon pang dalawang basilica. Hindi siya minor, pero hindi rin siya major. Mas mataas siya kaysa minor, pero mas mababa siya kaysa sa major basilica. Ano po ito? Ang Patriarchal Basilica na mayroong dalawa na nasa Assisi. Ang Patriarchal Basilica ni St. Francis at ang Patriarchal Basilica ng Our Lady of Porciuncula or Our Lady of the Angels of Porciuncula na nasa Assisi din. Bakit natin kailangang ipagdiwang ang kapistahan ng pagtatalaga ng Basilica ng St. John Lateran? Kasi po, ang St. John Lateran ay katedral ng Roma. Hindi po ang St. Peter sa Vatican ang katedral ng Roma. Ang katedral po ay St. John Lateran. Ang St. Peter's ay residence lamang ng Pope. The residence ng Pope. Pero ang katedral ay ang St. John Lateran. At bilang katedral ng Roma, ito ay tinatawag din at may titulo na Caput et Mater Ecclesiae. Ano pong ibig sabihin? The Mother and the Head Church of the Christendom. No? Siya ang pinakaimportanteng simbahan ng buong simbahan. Siya ang pinakaimportante kasi siya ang mother and head of all the churches ng Catholic churches, no? Catholic Church. At dahil dito ay pinapaalala sa atin na ang dedication ay hindi ang struktura o ang mga simento na gawa ng kamay ng tao. Ang pinagdiriwang natin sa pagdiriwang ng church ng pagtatalaga ng Lateran Church ay pinapaalala na tayo ang simbahan. Bilang binyagan, dahil tayo binyagan, tayo ay naging miyembro ng simbahan. At itong pagdiriwang ng dedication ay nagpapaalala sa atin kung ano at sino ang simbahan. Gusto ko pong bigyang diin na sa kultura ng mga Hudyo ay mayroon tayong dalawang parte ng kasal. Mayroon tayong tinatawag na betrothal na kung saan ay kasal na ang isang tao sa kanyang asawa o sa kanyang asawang lalaki o asawang babae. Kaya naman po yung betrothal ni Mama Mary, no, kay St. Joseph, kaya sinabi sa atin na nag-isip si St. Joseph na hiwalayan si Maria nang makita niya o nang malaman niya na nagdadalang tao si Maria, ay ito po ay kailangan ng diborsyo kung hihiwalayan kasi nga kasal na sila. So this is the first part. Ang first part po ay betrothal. Tayo bilang parte ng simbahan na bride ni Christ ay betrothed na po kay Kristo. Ibig sabihin, nandoon tayo sa first part ng kasal. Na tayo ay kasal na kay Kristo, pero tayo ay naghihintay pa sa kanyang pagdating. Yung betrothal usually last for a year sa mga Hudyo, na kung saan itong isang taon na ito, naghihintay ang babae na ikinasal na sunduin siya ng kanyang asawang lalaki. At ito rin ang nakita natin doon sa kwento ng 10 virgins, 5 being wise and 5 being foolish. Sila ay naghihintay sa pagdating ng groom. At sa paghihintay na ito ay kailangan na nakailaw ang kanilang lampara sapagkat anumang oras ay maaring dumating ang groom. Tayo man bilang bride ni Christ ay naghihintay din sa pagdating ng groom. At kailangan din na ang ilaw ng ating pag-ibig ay hindi aandap-andap, kung hindi nananatiling nagniningas at nagbibigay ilaw sa madilim na mundo na nabubuhay sa kasalanan. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, tinatawagan tayo maging
light of the world and salt of the earth. No? At napaka-importante po sapagkat either we become the foolish virgins or we become the wise virgins. Kanina po sa ating pagbasa, una at pangalawang pagbasa, ipinakita dito yung tubig na dumadaloy. Na ang lahat ng dinadaluyan ng tubig na yan ay nagiging fertile at nagbibigay bunga sa mga dinadaan ng puno, no, nagiging mabunga ang mga puno. Ano po ba yung simbolo na ito? Bilang simbahan, ang tubig ng sakramento na presensya ni Kristo ay dumadaloy sa simbahan. Subalit kung tayo ay wise virgins, namumunga tayo, nagiging mabunga tayo. Kung tayo naman ay nagiging foolish virgins, hindi nagiging mabunga ang ating buhay. Hindi pumapasok ang grasya ng Diyos. Now, yung pangalawang part ng kasal ay kung saan ay susunduin ng groom ang kanyang bride at isasama na sa kanyang tahanan. Habang tayo po ay naghihintay dito sa pagdating ng Panginoon, naghihintay tayo sa pagbabalik ni Kristo, ang groom. At sa pagbabalik niya, tayo susunduin at isasama sa tahanan ng ating Amang nasa langit. Anumang oras, hindi natin alam kung kailan, pero anumang oras ay susunduin tayo ng Panginoon. Kaya't dapat maging handa tayo at dapat maging mabunga tayo. So ang buhay natin dito ay dapat paghahanda at nag-iimpok tayo ng mga bagay na madadala natin sa ating pagbabalik sa langit. Ano po yung kailangang madala natin? Ang pag-ibig na kinultivate natin. Yung mga pera, yung mga bahay, yung mga tahanan, o yung mga alahas, lahat po yan ay iiwanan natin. Kaya't ang sabi sa atin, gamitin lamang sa mabuting at tamang paraan, pero wag tayong mag-impok para sa mundong ito. Mag-impok tayo para sa ating pagbabalik sa tahanan ng ating Amang nasa langit. Ito po ang pinakapuso ng mensahe sa atin sa dedication ng Basilica ng St. John Lateran. Na tayo ay dedicated sapagkat tayo ay binyagan. At dahil tayo dedicated, kailangan ang ating buhay ay hindi parang palengke. Ang ating buhay, ang ating puso ay dapat hindi palengke kung hindi tahanan na dalanginan ng ating Panginoon. Sa ating pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa, tayo ay nagiging bahay dalanginan. At ang buhay na yan ay nakalaan para sa Diyos at para sa kapwa. Sa ating buhay sa mundong ito, nawa ay matagpuan natin si Kristo na gustong pumasok sa puso, sa pintuan ng puso natin. Sana sa kanyang pagkatok ay makita niyang bukas ang ating puso at tunay na mayroong ilaw na nag-aalab sa pag-ibig sa Kanya at pag-ibig sa kapwa. Ave Maria. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen.
ang palasyong simbahan sa Laterano, ang katedral ng Obispo ng Roma. Ipanalangin natin ang intensyon ng Santo Papa na nangangasiwang may pag-ibig sa bayan ng Diyos. Manalangin po tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway makita ng ibang tao ang simbahan, ang bayan ng Diyos, bilang esposa ni Kristo, ginayakan ng katapatan, mabubuting gawa at pagtitiyaga. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway lalong maging hayag na tanda si Papa Leon ng pagkakaisa sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway maging mga buhay na templo tayo ng Espiritu Santo na nag-aalay sa Diyos ng pagsamba sa pamamagitan ng banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway maging bukas ang gusali ng simbahan na tinaguriang bahay ng Ama para sa mga walang lakas at naghahanap ng kanlungan sa pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Naway ang ating mga yumaong kapatid na nagdasal at sumamba sa Diyos sa mga simbahan at kapilya ay makatindig sa iyong harapan. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, manahan ka sa aming piling. Ama, maging tanda nawa ang bahay dalanginan sa iyong simbahan, na sila ang katawan ni Kristo at ang tahanan ng Espiritu Santo. Pahalagahan nawa nila ang banal na pananahang ito sa pamumuhay na katanggap-tanggap sa iyo, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Panginoon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa iyong bayan, masayang nagsalo. Ang minsan ng mga alay, gawin mong totoo. Itong alay at tinapay, gawing dugo't katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupuri, nagkaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupuri, nagkaisa sa iyo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo, ng iyong bayang nagpupuri, nagkaisa sa iyo. Manalangin kayo mga minamahal kong mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan.
Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga paghahaing ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga inialay dito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang tinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na makakapagpuri sa mo sa pagtataglay ng iyong sariling kariktan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo palagi, nang makapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng malwalhati. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng pangako, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kahit taasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kahit taasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay umitarin, sa hili ay ihain, bilang pagkain
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon, naming Papa, ni Jesse, naming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at tuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng Ina ng Diyos, ang mahal na Birheng Maria, kaisa ni San Jose na kanyang kabiyak, kaisa ng mga apostol, kaisa ni San Isidro, at kaisa ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag kami paintulot sa tukso, panyayaan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kawiadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman.
Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. Magbigayan at maghangad po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang may inaanyayahan sa kaniyang piging. We felt your word burning within us. Your word unlocked the hardness of our hearts and open our eyes that we may see you hidden in the broken way. Lord, you lay down your life as bread and wine we see. Give strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We will live
your love. Following you is our hope of glory. Lord, you lay down your life as bread and wine we see. Give strength to our hearts and make us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. Through your own flesh, no man living, but a spirit made like living. You offer life to us, and as your sweat became like drops of blood falling down upon the ground. You shed your blood for us. Amen. Lord, you lay down your life as bread and wine we see. Gave strength to our hearts and made us shine with glee when we eat the bread and drink the cup of wine. We believe that Christ in us is our hope of glory. We believe that Christ in us is our hope of glory. Ikaw at ako, tinawag ng Diyos upang mamuhay tayo ayon sa Kanyang loob. Kahit kadalasan, pagsuway ang aming dulot, pag-ibig pa rin ang laan sa atin. Sa atin si Kristo ay may panawagan na ang puso't isipan at tahang buhay, pagmamahal sa kapwa at bayan, ilalaan bilang gabay sa pagtugon upang maging bayaning banal.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mo ang lungsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanagan. Sa nakikita naming sambayan mo sa lupang ibabaw, ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan. Sa langit ay aming mapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat para sa panalangin sa ating mga mahal na yumao. Panalangin para sa mga yumaong Kristiyano. Manalangin tayo. Ama naming lumikha, ikaw ang bumubuhay at nagdudulot ng kaligtasan sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Dinggin mo po ang aming mga kahilingan para sa mga yumao naming mga mahal sa buhay, upang pagkahango nila sa kamatayan, sila ay pagindapatin mong magkamit ng kasiyahan sa halamanan ng paraiso kaysa ng mga banal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan kailanmay pagkamitin ng may kapal. Ang giliw naming pumanaw sa piling ng poong mahal. Magsiupo po ang lahat para sa ilang mga paalala. Our parish is holding a fundraising raffle, 50 for 100, for the benefit of our parish scholars. For only 100 pesos, you'll have the chance to win sacks of rice, 10,000 pesos, 20,000 pesos, and 50,000 pesos. The raffle draw will be on December 28, 2025 at 7:30 in the evening here at SILP. Tickets are available at the gate near SM parking lot and from our servant leaders. Hindi po tatanggap ang parish office ng individual mass intentions para sa mga kaluluwa. Sa halip, may mga envelope pong nakahanda kung saan maaari ninyong isulat ang mga pangalan ng inyong mga yumaong mahal sa buhay para sa buwan ng Nobyembre. Maaari po ninyo itong ihulog sa nakatalagang drop box. Inaanyayahan ng Diocese of Parañaque Divine Mercy Apostolate sa pangunguna ni Reverend Father Ian Gabinete, Spiritual Director, ang lahat sa 8th Diocesan Apostolate Congress on Mercy, DACOM 8, sa December 6, 2025, mula 7 ng umaga hanggang 4 ng hapon sa Our Lady of the Pilar Parish, Pilar Village, Las Piñas, na may temang Attaining Peace through the Divine Mercy. Ang Parish Commission on the Family, kasama ang Couples for Christ South A, ay iniimbitahan ang lahat ng senior couples sa Parish Senior Couples Recollection, PSCR, sa November 29, 2025, Sabado, 8 a.m. to 6 p.m. sa St. Michael Hall. Kung may tanong, pwede pong lumapit sa Parish COF Core members o sa Parish Office. Ang Parish Commission on Service to Human Promotion, COSHP, sa pakikipagtulungan ng Las Piñas City Health Office at Las Piñas City Real Estate Board, Inc., LPCREB, ay magsasagawa ng bloodletting project na may temang Dugong Handog Mo, Dugtong ng Buhay Ko,
sa December 7, 2025 mula 8 ng umaga hanggang 2 ng hapon sa St. Michael Hall. Ating pasalamatan ng ating Mass offerers ngayong umaga mula sa Lopez Mortel. Mula sa ating Kura Paroko, Father Jonathan Cadiz, ang ating taos-pusong pasasalamat kay Reverend Father Dominic Lim OFM sa pangunguna sa ating banal na misa. Pasalubungan natin siya ng masigabong palakpakan. Magsitayo na po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Magsiyuko kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ang poong may kapal ng langit at lupa na tumipon sa inyo sa pagtatalaga ng tahanang ito sa ngalan niyang dakila ay maggawad nawa sa inyo ng nag-uumapaw niyang pagpapala ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Gawin nawa niya kayong maging kanyang tahanan na pinamamahayanan ng Espiritong Banal na tumitipon sa mga nagkakahiwa-hiwalay at kay Kristo ay pinag-isa ng tanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nawa kayong dinalisay upang panahanan ng poong may kapal ay magkamit ng ligayang pamana kailanman sa tanang mga banal, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang banal na misa, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. A blessed Sunday to all of you. United we can stand, if hand in hand we'll work together. United we shall fall, if we go our separate roads. We may have a different method, we may have a different way. Let's set aside this differences, for we have one faith. We are one, and together we can worship. We are one, we believe in just one God. By the power of His Spirit, we can lift His name on high. We will worship as one body through Jesus Christ His Son. We are one, and together we can make it. We are one, and together we can stand against uncertainties of tomorrow, the perils of today. We can rise up as one church, as a light unto this world, for we are one.